Boom! No time, no vlog. Yun no, medyo na-busy tayo sa trabaho. Sa kung ano-ano. Pero, yun, wala pa rin tayong matinong vlog. And, siguro itong vlog na to para sa pag-aayos ng kwarto. Kasi, teka lang. Yan, bigla akong naisip na lagyan ng ano dito ng parang cabinet. Para pagpasok mo ng pinto, parang may division siya, kumbaga. Yan. So, gusto kong lagyan dyan na ano. Hindi yung pagpasok mo, bubulaga na agad ang mga kalat. So, at least, may panahon ka pang maitago. Giging ganyan siya dapat. Kaso butas siya no? Dapat siguro, well, madali naman siyang lagyan ng harang dito. Pwede na siguro ito no? So, boom! Yan, dumating na. Dumating na ang cabinet. And, mukhang okay naman siya. Actually, ito yung binili ko. 4. 4th floor. Yan. And, nagkamali lang yan. Dapat wala ito Dapat pantay lang siya ng original na cabinet. Kaya lang, sayang naman. Actually, pwede ko siyang tanggalin. Pero, ako na. Ito na yan. So, maging ganyan siya. Division. Sumikip. Medyo i-adjust pa natin ng konti. Sumikip siya. Pero, at least, diba? Yun no. Tuturuan yung dalawa. Bam! Nagtuturuan si Eugene at Makima. May backup ng dalawang tayo ko. May backup nila Kurama. And Hiei Vincent. Kulang dito Wala tayong Denji. Maski si Denji at si Aki man lang. So yun. Nagawa na natin yung cabinet. And tingin ko that's the end of this video. 3 minutes. Pero hindi. Dagdagan natin. So siguro sa video na to magbibigay lang ako ng mga ilang life hacks na tried and tested ko. And ginagamit ko pa rin naman hanggang ngayon dito sa paninirahan ko dito sa Japan. So yun na lang muna para may vlog tayo. Yun na lang muna siguro for this vlog. So tara. So tip number 1, kung maninirahan ka dito sa Japan, pero kung tourist din, pwede rin naman to. Tip number 1, kailangan mo ng IC card. Ito yung siguro mas commonly known as Suica. Kumbaga sa Pilipinas, kung anong toothpaste mo, Colgate, ganun. Suica or Pasmo. Nag-research ako ng konti. Suica and Pasmo is most commonly used sa around Tokyo or Yokohama. Pag nandito ka na sa bandang Osaka o Yokoken, ang popular dito is Aikoka. Aikoka yata. Ito. So since nandito na rin tayo, bibigyan kayo ng mabilisang tutorial kung paano bumili ng IC card. Usually sa mga train stations, katabi ng kung saan ka bumibili ng ticket, merong ganitong machine kung saan pwede kang bumili ng IC card mo. So hanapin mo lang yon. Then, ang cost ng card is 500 yen. Nakalagay dito, pag ni-return mo yung Aikoka, makukuha mo yung 500 yen. Pero, malamang sa malamang hindi mo na rin ibabalik. Kasi ginagamit naman. So, for example, me, 2,000 yen ang pipiliin ko. Pero, ang magiging fund na lang ng Aikoka ko ay 1,500. Kasi nga, 500 yung Aikoka. Natin yung pera. And mag-agree ka lang sa kung anong sasabihin niya kahit hindi mo nababasa kasi hindi mo makukuha yung Aikoka mo. Yun. Kung gusto may resibo para may souvenir ka pa uwi ng Pinas, pwede rin. And ito na. Actually, pwede mong palagyan ng pangalan mo personalized. Pero syempre, additional na bayad. Yun, Aikoka.
And pareho-pareho lang naman sila. Ang pinaka-use talaga nila is yung cashless payment. So napaka-convenient nila kasi hindi mo na kailangan magdala ng cash. Kumbaga, kung bibili ka sa convenience store or magagamit mo siya kahit saan, supermarket, ang gagawin mo lang, iloloadan mo lang siya. And then, yun, para kang may instant na debit card. So, kailangan mo yun. Ang pinaka-main na gamit ng IC card is yung pagbili ng ticket sa train. Kasi, iba-iba yung pamasahe. So, kung may laman lang yung Suica mo, or pass mo, or iCoca, tatouch mo lang doon. Tuloy-tuloy ka na sa pagpasok. Hindi ka na kailangang pumila o bumili pa ng ticket doon sa ticket machine pag sasakay ka ng Densya or train. So, yun yung main purpose or yung pinakagamit talaga ng IC card. So, definitely, pag titira ka dito or pag mamamasyal ka sa Japan, kailangan may IC card ka. So, tip number 2 natin is pagbili ng ticket sa Densya. Dito sa Japan, ang train system is napaka-convenient. At the same time, napaka-frustrating din kasi salabat yung mga linya ng train. Especially pag nasa mga big cities ka or main city like Tokyo, Yokohama, Osaka. Naku, yari ka. Maglaan ka ng mga 1-2 oras para maligaw kasi siguradong malilate ka kung may ka-meeting ka. Kung wala ka pang IC card at kailangan bumili ng ticket pero hindi mo alam pamasahe, ako personally ang ginagawa ko is bumibili ako ng murang ticket, yung pinakamura. Then kasi meron dito sa Japan na tinatawag nilang fare adjustment machine. Kada lalabas ka ng gate ng Densya, meron yun. So bili ka ng pinakamurang ticket, ipasok mo doon yung ticket mo and automatically i-adjust niya yung kulang na pamasahe mo. So, napaka-convenient niya. So, isa yun sa mga dapat alam nyo pag maninirahan kayo dito sa Japan or tourist. So for the last tip on this video, tungkol naman sa pagkain. Specifically sa pagtitipid. Dito kasi sa Japan, sa mga supermarket dito sa Japan, usually, nag-discount sila ng pagkain. Depende sa oras. So mag-start yata, depende, hindi ko alam sa supermarket. No? Depende sa supermarket. Usually, mga 5:30, magsisimula sa 20%, tapos hindi ko na alam specific. Pero pag around 7:30 dito sa lugar ko, especially nag-50% na. Ang tinutukoy ko is yung mga obento o yung mga packed lunch na binibenta nila. So, kung gusto mong makatipid dito sa Japan, yun, subaybayan mo yung mga yun. Pero hindi rin naman advisable na kumain araw-araw nun. Mga isang buwan, ganyan. Hindi, joke lang. Mga lang din, try nyo lang kung nagtitipid kayo kaysa, di ba, andito nga kayo sa Japan, ang kakainin nyo lang naman itlog. Hindi magstay na lang sa Pilipinas kung gano'n. Actually, nabasa ko yun, naka 2 something million na. Kasi hindi ko alam, pero yun lang daw ang kinakain niya. Hindi mo kailangan gawin yun. Lalo na yung mga kumakalat na video na, ano ba yun? Isang perasong tuyo. Yun, talagang napakomment ako doon sa video na yun sa Facebook kasi nagtatrabaho sa Japan. Tapos, rage bait, clout chasing. So, hindi mo kailangan gawin yun. May mga alternative. Katulad niyan, chichempo ka lang. So, dapat alam mo yung mga bagay na yan. So, yun. See you na lang ulit sa next video. And tatry kong... Actually, mahirap na talaga mag-upload ngayon weekly. So, tignan na lang natin kung anong araw, kung kailan pwedeng makapag-vlog.
And doon na lang ako siguro gagawa ng video. So paano guys, kita-kits sa next video. Bye-bye!